ng publiko na itong ginagawa ng ating inventor ay malaman ng marami. Yan. Pangalawa, kalusugan. Ang kalusugan kasi ay ating puhunan sa pagtatrabaho sa ibang bansa at pagtatrabaho dito sa Pilipinas. So ano kailangan natin? Malinis na environment, malinis na hangin. Kaya't ito ang sagot doon sa sinasabi natin na kailangan ay magkaroon tayo ng ganito sa ating makina. No? Diba? Yun nga sinasabi natin, Aero Nitro. Yan, Ico Aero Nitro na kung saan ay inilalagay diyan yan sa mga ano no, sa mga makina. Pero tanong ko lang bago ko tanungin yung sa budget ano. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sir, bakit noon hindi pa pala ito na naisip ko lang. Hindi pa pala ito na ilalagay sa mga makina noong mga panahon na yon, no? Kasi 'di ba, sabi ko sa isip ko lang, naglaro lang sa isip ko, bakit di pa maglagay nito noon pa? Nung naglagay, nga pala, kalalabas mo lang pala. Mahirap din. So, sir, may nabanggit ka kanina sa akin. Sabi mo, parang ang Toyota, nakausap mo na dyan. Kasi diba, kung gagawa sila, parang pwede na nilang ilagay ito. Isama na dun sa paggawa, di ba? Yun yung interest natin sana. Pero hindi nga nangyari yon dahil, alam mo naman yung mga tayo, kakanyahin na naman yun, yun ang mahirap nga. So, ang buong pagkakaalam ko po, kaya kinakaisent nila, na yung lahat ng ibebenta nilang Toyota dito sa Pilipinas, lalagyan nito. So, dapat ganon. Bibili sila sa akin, lalagyan nila para yung ma-prevent ang pollution dito sa Pilipinas. Nag-ibang usapan nawala yun. Okay. Nawala yun. Baka naman nakopya na nila to, hindi kaya? Hindi okay. Makukopya yan. So, hindi yan makukopya at wag ibibigay ang ano din talaga nito. Ngayon, babalikan ko lamang ito dahil papaalis na rin itong ating nagpapatotoo, nagpapatunay na kung gaano kagaling itong Aero Nitro na ito. Sir, sa inyo ba, mairirekomenda mo ba sa mga kababayan natin itong Aero Nitro na ito? Gaano ka-epektibo ito para sa atin? May i-recommend ako. Sa tingin ko, ito na nga yung hinihintay nating solusyon para sa problema ng pollution pollution natin na nanggagaling sa mga sasakyan. Maraming sources ang pollution natin dito sa mundo, pero isang malaking source itong carbon monoxide nga na ibinubuga ng mga sasakyan na gumagamit ng gasolina at diesel. So, sasabihin ba natin na i-recommenda mo na para gumamit ang mga ating mga kababayan nitong Aero Nitro na ito? Personally, I can recommend that they can use this Aero Nitro gadget. Huwag muna. Okay, so wag muna daw ipalabas yung iba. Alam mo, medyo maingat din dapat tayo dito sa mga ganito. Ano, sir? No, engineer? Mag-usap-usap muna tayo bago natin lahatin. Isa-isayin muna natin. Wag daw munang ipalabas kasi medyo delikado pa yung iba. Alam mo naman. Si Mrs. na lang ang makakita niyan para yung po yung top secret. Okay. Yan ang top secret ng ating. Sir, with your permission, tatanungin kita uli kung saan ka ba kumukuha. Una, yung fighting spirit. Yun muna. Sige, fighting spirit. Saan ka kumukuha niyan? So, kasi po, marami rin naman akong kaibigan na hindi nga nila malaman kung paano kung naiisip yan. So, ang sagot ko lang sa kanila, siguro dahil sa matyaga ako, tsaka naniniwala ako sa Panginoon Diyos. Actually po, itong huling-huling na 74 na po ako ngayon nagkasakit ako, hindi ko malaman kung hindi rin matrace. Pagkatapos, ang sabi ko ng doktor, uric acid, sobra na, puno na yung katawan ko. Ang sabi naman ng doktor, wala raw, hindi raw mapiprevent yung uric acid kasi buo na doon sa katawan ko. So, ang ginawa ko po, nag-isip ako ng paraan na ano bang makakabasag ng, siguro pinaisip po ng Panginoon Diyos. Kaya ang sagot ko po dyan, Panginoon Diyos na po siguro yung bahalang nag-aano sa akin. Kasi binigyan pa ako ng pangalawang buhay ngayon, siguro po para matapos ko itong mission na ito.
At siguro meron ka namang iiwanan sa Yeah. ating mga kababayan pagdating ng panahon. Dalawa susunod lang nating po. henerasyon. No? Dalawa lang po yung apo ko, yun lang, maliliit pa. At ang anak mo ay Isa lang po. isa lang, isa lang. So ngayon ang tanong lang ulit, di spirit spirit mo bilang sa papaano naman ngayon, sir? Siyempre, hindi to maiiwasang itanong din at maano din yung isip ko. Paano po kayo tsaka kumukuha ng budget para una pantustos nyo sa mga ganito? Ito, paggawa nito, siyempre meron tong puhunan. Pangalawa, paano mo nasusustina? Siyempre, may pamilya ka rin, sir. So, nung hindi po ako nag-concentrate dito sa top secret, bumebenta po ako nito, ang pinakamababa ko pong kita sa isang buwan, 75,000. So, may mga henti po ako, meron akong pahulugan 3 gigs. So, sa ganito, pwede mag-gives din para sa mga mahihirap, di ba? Depende po kung ano po yung dapat na approach. So, nakasurvive po ako ng 15 years doon sa ganong klase. sa ganong klase. Then, alam niya naman, siguro, si Lord na rin, kinalampag siguro yung isip ko, sabi siguro, tapusin mo yung mahalaga para sa bansa mo, sabi siguro. Hindi ilan lang yung nakikinabang. Meron po taon dumating sa akin na hindi sinasadya, na wala naman akong intention na hanapin siya. Dumating po sa buhay ko si Mr. Saicon. Saicon, oo. Sa Copa po to. Kilala natin yun. Kilala niya po yun. Si Mr. Saicon. So, na ngayon ay nalilink naman dito sa issue ng Saba. Saba, okay pa. Kung di ako nagkakamali, napakabuting tao po ni Mr. Saicon na para sa kinabukasan ng bansa natin to, sabi niya, bitawan mo na muna yan, lumipat ka do sa bahay ko, sabi niya, huwag kang magintindi do sa bahay at sasahuran kita ng monthly, tapusin mo lang yung project, sabi ho. Kaya nakakonsentrate po ako ngayon doon sa top secret ng fuel. So, panibago yan, oo. Yung, dati rin po yan, kaya lang, hindi ko maituloy-tuloy dahil alam niya na, yung R&D niya, malaki ang gastos eh. Oo. So, itinayo niya ako ng malaking prototype na planta na nandun lang ako ngayon, hindi ako lumalabas, hindi niya ako pinalalabas. So, tapusin mo yan. Pag tinapos mo yan, sabi niya, yan ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. So, ayaw po niyang magpapasok ng tao doon dahil sa iniingatan. Ikaw gumagawa, sir. So, ikaw lang mag-isa doon sa loob? Dalawa po kami, yung bayaw ko. Dalawa, okay. So, tingnan niyo yung mga ganyang klase, di ba? Talagang hindi nawawala doon yung yung kagustuhan mo na may mabago sa Pilipinas talaga, no? Oo, yun. So, napakaganda niya. Tama-tama naman, nandito kami. Nila Mayet, nagagabay naman, naggagabay sa inyo, sir. Pero ngayon, at medyo nagkaroon ng problemang konti. Di ba? Siyempre, yung mga tao, nandiyan pa rin ba? Yung mga tumutulong sa inyo. Oo po. Andiyan pa rin. Ngayon medyo nakatutok siya dahil malapit na po akong matapos eh. Pag na-liquid ko po napapandar ko na po yung mga sasakyan, meron na po akong LPG. Yung LPG po, yung LPG ko po, yung standard po na LPG, may isang buwang ginagamit. Pagka po yung akin ang ginamit nyo, magiging 2 buwan. Talaga? Oo. Ano ito? Gadget din ilalagay mo dun sa Hindi po. Sa Talaga pong naglalabas. Nalagay ko po sa bottle. Meron na po kaming bottle. Talaga? Maganda yan Maganda pa rin yan. Sige, dito lamang yan Dito sa atin sa Kakampi Online, lalabas natin lahat yan. At syempre, napakamura lang naman din po nito at kayang-kaya kahit yung mahirap Pag nga grupo, pwedeng may lang. Sige, basta subukan natin lahat, di ba, sir? Oo. Pwede na po siguro kami sa mga darating na buwan, pwede na po siguro kami maglabas ng auto LPG. Kasi po yung present na auto LPG ngayon, mahal at saka nagkakaroon ng sakit yung tao. Oo, kasi meron daw lumalabas na aamoy din nila sa likod. Parang toxic. So ito hindi. Wala pong amoy. At saka, mas maganda to. At saka matulin po yung sasakyan. Hindi po katulad nung... Swerte na naman tayo Mayet. Tayo na naman nakadiscover yan. Dito lamang yan sa KKK. Tandaan niyo yan. At sa susunod, bibigyan natin ng espasyo dito sa ating programa. Magtatanong lang tayo kay JR kung ano pa yung pwedeng
slot, no? Para mas maipakita nating maigi paano ba ang mga Pinoy, di ba? Pero sa isang banda naman, sige, babalikan lang natin. Di ba, sir, pagka ikaw ay inventor, medyo pag hindi mo pa napuprove na talagang mahusay yung ginawa mo, parang minsan yung mga kapwa mo, inaalpusta ka din. Tama ba yun? Tama ba? Marami po akong na-encounter na Karanasan. ganyan. So, meron po akong tao na kakausapin na sasabihin ko na sa kanila natulungan ako kung po pwede na meron akong invention na ganito. Pag sinabi ko po yung invention na ganyan tatawanan ka titingnan po ako tapos Tapos titingnan yung mukha mo, tsaka yung katawan mo, baka mamaya, di ba? Parang nag-ano sila na kulang ng pag-iisip ko. Pero, itong si Mr. Saicon, with your permission again, naniwala ka agad sa'yo. Hindi po, kasama ko po siya dati kay Dante. So, dati pa. Meron po kami nga rin ni Mr. Silverio nitong Fuel. Administrador po siya Silverio. noon. Si Dante Silverio po. Kilala natin yan. Sa Toyota yan dati. Toyota po siya. So, siya ang administrador noon. So, magkasama po kami. So, alam niya na po to. Kaya naniniwala siya na kaya kong tapusin. Kaya nung magkita ko kami uli, kasi nakulong ako sa PNOC. Bakit kayo nakulong sa PNOC? Mahabang istorya po. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Tsaka medyo matatats po ang gobyerno dito. Ayaw nga po ang pabanggit ni Mr. Saicon yun. So, nagkahiwalay po kami nung aksidente na yung isang kakilala niyang babae na naghahanap ng consultant, nilapit sa kanya. Sabi niya, kilala ko yung tao na yan. Sabi niya, dalawa lang ang tao meron yan dito sa Pilipinas. Nung magkita ko kami sa opisina niya, partner, sabi niya, tinuloy nga namin ulit. So, napakaganda, no, ng mga ganitong klase na pag nagiging inventor ka, minsan, yung pinakamasakit no na parte, yung walang susuporta sa'yo, walang makikinig sa'yo, di ba? May mga ganong klase, no? Napakahirap. Pero, sir, ang lakas ng fighting spirit mo talaga. Biro mo, 35 years bago mo matapos ang isang ganito, no? Biro niyo mga kaibigan, dalawa kaagad yung nag-interest kanina dito, di ba? Dalawa kaagad yung nag-interest. Diba? So may tanong lang ako, babalikan ko lamang yung pollution na sinasabi. Paano tayo, kasi alam ko may mga ibang mga, hindi naman siya contest ano nga tawag doon, na kapag naka-invento ka ng isang produkto at nalinis mo yung talagang pollution, alam ko may mga something na parang ibibigay, parang gano'n lang naiisip ko lang. Kailangan po natin asistihan yung transport cooperative. Transport cooperative. Dito po mapuprobe natin na mapiprevent natin ang pollution. Kasi po pagka ang transport cooperative, lahat sila kumukonfirm na talaga nawawala ang pollution. So kung meron pong 300 members na na-confirm na talagang naaalis natin ang pollution, that's the time po na pwede na tayong mag-claim. Magsabi. Oo, na kaya naming i-prevent. Kaya naming i-prevent ang pollution. So, pwede po tayong mag-claim sa... So, ano pwede natin gawin ngayon? Ano yung may tutulong namin sa inyo para kung may 300 ang hahanapin natin? Ano yung tulong na kailangan nyo sa amin? So, i-kuwan po lang natin, alukin lang natin ang mga cooperative. Kagaya, kausap po yata ni Mayet yung OTC. So, kung magpapakabit po yung mga member, mapuprove natin. So, that's the time na pwede namang i-claim. Hindi na po pwede yung sinasabi ng gobyerno na magpalit ng makina ang transport. Kasi po, na-prove natin na walang pollution. Bakit? Papalitan. So, ibig sabihin po, kung ang transport po na-prove na walang pollution, pwede po nating i-claim yung grant ng Cleaner Act. Pero kailangan natin siguro malaking budget din dyan for that. Kasi magpuproduce ka ng ganitong 300. Hindi diba? Ang idea ko po, yung kagaya po ng approach ko, kung halimbawa, dahil cooperative naman yan, ako naman, nakakommit naman sa cooperative. So, mag-advance lang sila, magpipirmahan naman tayo. So, mag-advance lang sila ng 50%.
kung sino yung gagarantiya lang. Mhm. So, pag natapos yung budget, di iano natin. Sige. Susubukan natin yan. Dito sa Kabayan, maraming sasakyan dyan di ba? Oo, sige. Pero hindi yan co-op. Pwede ba yun? Kahit hindi, okay, basta nakapagpalagay. Oo, So, yun. meron po akong isa pang sistema. Yung sinasabi po na i-roll. Nag-umpisa po ako noon, 5. Tapos iniroll ko lang. Hanggang sa lumabas po yun ng 480 units. Yun po yung isinupply ko sa Toyota. Pero hindi kasali yun. Hindi kasali yun sa Toyota, yung 480. Yung capital po kasi hindi niyo po pwedeng hingan yung Toyota Malaking kumpanya yan oo. So, pag nakabenta ka ng 4, i-roll mo. Tapos yung 8, babayaran nila. Pero ngayon, ang kailangan lang natin i-prove, mayroon tayong 300 na bibili sa atin ng ganito. Tama? Correct? So, yun ang ating pagtutuunan ng pansin. At tingnan din natin sa mga tricycle, i-monitor natin yan. Mga kailan yan, wala namang time limitation. Okay. Tapos, tutulungan natin. imedya natin na yung ginagawa natin to prevent pollution. So, naka-prevent kami. Kagaya po ng ginawa ko sa Forbes Park, na ibaba ko ng 92% yung pollution. So, paano natin ma-check naman yung pollution? Meron po silang machine. Yung okay. Pa-test po natin sa machine. Okay, oo. So, with that, nakita nyo, meron na naman tayong mga napulot na aral. Dito lamang yan sa Kakampi Online at KKK. At sa mga susunod na panahon ay ipapakita natin lahat ng mga nagawang inbensyon nitong si Engineer Victorio G. Aico. Yan. Thank you very much. May mga